Pag-usapan po natin ng solar energy loan. Kung first time niyo po itong naririnig, meron pong programa. Ang kasama po natin sa GSIS, makakusap po natin ngayon ang Executive Vice President ng Government Service Insurance System or GSIS. Hello and good morning, Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Joseph, thank you po. Welcome to our program sa DZMM. Maginhawang umaga, Sir Migs, at sa lahat ng mga susubaybay sa DZMM Teleradio. Nice to talk to you again, Attorney Joseph. Maraming po salamat and thank you for your service. Of course, syempre, patuloy po yan this Holy Week. GSIS Solar Energy Loan. Sir, ano po ba ito? Tama po, Sir Migs. At ang GSIS Solar Energy Loan o GSEL, ang pinakabagong loan product po na nilunsad ng GSIS last Wednesday lang po. Ang loan na po ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kwalipikadong miyembro na magpalagay ng solar panel system sa kanilang mga tahanan. So, they could take out a loan at up to a maximum of 500,000 pesos para makapagpalagay sila ng solar panels. Napaka-relevant, Attorney Joseph, kasi kung saan po tayo pwedeng makatipid, ina-address po natin yung short-term and eventual long-term. Dahil short-term, kasi hindi naman natin din alam kung hanggang kailan ito matatapos. Bababa ang presyo ng lahat. And at the same time, yung mga nag-iisip po na, baka oras na para magpa-solar sa aking tahanan, di ba? So, nakita niyo po ba, at least Attorney Joseph, na may demand mula po Meron sa at least from the GSIS lens? Opo. Tama po. In fact, Sir Migs, sabi ko nga kanina, di ba, Wednesday lang ito ni-launch. As of today, kinuha po namin ng figures, meron na po kaming 6,493 availees na naaprubahan po na nagkakaroon ng halaga ng 1.94 billion pesos. So kulang-kulang na po 2 billion pesos in less than a week's time. Dahil nga po napapanahon po talaga dahil parang walang katapusan yung pagtaas ng presyo ng langis. Naririnig ko nga yung sinabi mo kanina, Sir Mix, di ba? Nagpakarga ka, 3,000 pesos, kalahating tangkilang inabot. So talagang bumababa ang purchasing power natin. So ito ang nakita ng GSIS at least sa kanyang mga miyembro para maging long-term solution talaga. At least bababa ang inyong electric bill. Kasi napakalaking component ng gastusin ng pamilyang Pilipino ang bayad po sa kuryente. Opo, kasi Attorney Joseph, perhaps ang nararamdaman pa lang natin, umaaray pa lang tayo sa presyo ng petrolyo. Pero eventually, may long-term effect yan. Maybe a few weeks, a few months from now, kapag patuloy po ito, unti-unti na, actually sa tubig, tumataas na rin. Sa kuryente, unti-unti na rin tumataas ang rate per kilowatt hour, lalo na rin sa per cubic meter rin ng tubig. Yung mga essentials po natin na baka mag-trickle down siya sa buong daily cost of living. And ngayon po at least meron pong tugon ang GSIS dito, Attorney. May domino effect po talaga yan. Sir, di ba talagang sunod-sunod yan. Kaya nga, ang maganda implication pa dito ay, dahil alam naman natin, di ba, meron tayong dineclare ng ating Pangulo mismo, na meron tayong National Energy Emergency, ito po ay tugon. So, tinatawag natin whole of government approach dahil ito mismo yung implication lang nito. Di ba, sinabi natin, in a span of 1 week, meron tayong 6,493 na naaprubahan. Kung meron na silang production, for example, na 20 kilowatt hours a day, instantly meron tayong 130 megawatt hours in a day na instant production. Yes. So hopefully makatulong sa pag-supply sa ating grid. Attorney Joseph, sa mga qualified members, ano po yung mga requirements sa kailangan na lang i-present? Opo. Ang qualification po dito ay dapat ikaw ay permanent, regular, or non-career status. But maging mga special members, pwede po. Dapat po nakapagserbisyo na ng at least 3 taon sa gobyerno at nakapagbayad po ng prima at least 1 month for the last 6 months. Yun po yung special condition dito. And of course, the regular conditions po, dapat ang isang membro ay hindi naka-leave without pay. Dapat wala siyang due and demandable loan in favor of the GSIS. Dapat wala siyang administrative or criminal case laban sa kanya. And of course, last but not the least, after deducting the loan amortization, dapat ay meron pang matitira sa kanyang 5,000 pesos as net take-home pay. So, dahil yan po ang requirement ng General Appropriations Act. Tama ba? So, yun po ang mga requirements, napakadali po. Parang walang encumbrance, Attorney Joseph. Parang dapat medyo malinis yung kanyang record. Opo. Paano kung may existing loan po sa GSIS, Attorney Joseph? Pwede pa rin po ba?
Pwede pa rin po as long as gaya ng sinabi ko, papasok kayo doon sa qualifications at kaya pa rin po ma-accommodate ng inyong paying capacity, pwede po dahil nga po sinabi ko na 500,000 pesos ang maximum loanable amount and it is payable in 5 years at napakababa po ng interest rate at 5%. So in real terms, if you take out a loan na 500,000 pesos, your monthly amortization shall be 10,416 pesos and 67 centavos. Monthly So, amortization, easily po, more or less opo, po, no? Opo. in 5 to 7 years po, na-recover nyo na yung inutang nyo. And alam naman natin, ang lifespan ng isang solar panel system na ganyan, easily 20 years. So after the 7th year, parang you have free electricity na in your favor. Yun nga po, no? And sabi nga nila, ang solar, pagpapakabit po ng mga solar panels, investment yan eh. Ang investment, hindi mo naman makuha agad. Kumbaga, eventually, in the long term. And perhaps, ito po yung iniisip ng ating mga miyembro na, nako, tataya ba ako ngayon? Pero at least meron na pong tulong ang GSIS dito para po makatulong doon sa pangtayang yun. Diba po eventually, Attorney Joseph? Tama po. Dahil ano po to, parang it's almost a no-brainer po. Basta't meron kayong bahay na pwedeng pagkabitan. Napaka-practical po. At sabi nga po, tayo ay nasa Pilipinas, nabiyayaan tayo ng Diyos ng napakagandang Araw. klima. Diba? Maaraw sa atin. So easily po, maganda ang production. Especially the summer months are coming in, magpipeak po talaga ang production na yan. Alright, so panghuli na lang po, Attorney Joseph, papaano? Kailangan po ba na lang pumunta sa mga opisina? Pwede po ba itong online? Okay, hindi na po kailangan pupunta sa opisina dahil ang loan na po ito ay pwede pong i-access. I-access po talaga sa pamamagitan ng aming GSIS Touch mobile app. Yung sa pinagmamalaki namin palagi dahil alam niyo po, ang GSIS ay nasa forefront ng digital transformation support sa gobyerno. Kaya 99.6% of all our transactions are already digital. So the convenience of just using your smartphone, pwede po kayo i-access nyo lang po, pwede na po i-load lahat doon dahil kasama po sa loan na ito ay ang inyong mga documentation. Ang documentation can be through a quotation po coming from a provider or an installation contract. At gusto ko nga rin po sabihin, pwede rin pong reimbursement ito. Kung kayo po ay nagpakabit ng inyong sistema, January 1 up to now, pwede po siyan ma-consider. So yung mga mas matanda sa January 1, 2026, hindi na po siya qualified, pero January 1 up to the present po, kung natago nyo po yung resibo ay pwede na pong yan ang inyong gamitin. Oy, malaking bagay yun, Attorney Joseph. Kung nagpakabit ka on your own, at least sa sariling sikap na, pwede mong, yun nga, sabi niyo po, ma-reimburse yung cost po nun. Malaking bagay Tama po yan. Alright. At napakababa po. Ito yung pinakamababang interest rate namin, 5% lang po. Dahil Paano? alam po natin, dahil kailangan i-encourage natin yung paggamit ng mga renewables, di ba? Para po maganda sa kalikasan natin. Alright. Attorney Joseph, balik po kayo. Marami po pala tayong pwede pang mas mapag-usapan pa. Let us know how it goes. Tututo po kami sa kumbaga magandang adhikay na ito. And syempre, yung inyong Touch mobile app para po dito sa aming nagseserbisyo program. Executive Vice President po mula po sa GSIS, Attorney Joseph Philip Andres. Sir, marami po salamat sa inyong serbisyo. Have a blessed Holy Week.